ang seryosong implikasyon ng mga pangyayaring ito. Napaka-unhealthy po itong nangyari ngayon. Maring may mga batas at proseso ang ating bansa na nalabag at maring may mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino ang naisang tabi. Kung ang dating Pangulo ng ating bansa ay maring tratuhin ng ganito, paano na lang kaya yung mga ordinaryong mamamayan? Ano ang garantiya na hindi ito mangyayari sa iba? Dapat bawat Pilipino, mataas o mababa ang katayuan sa buhay, dapat may gobyernong masasandalan na hindi siya pababayaan. Former President man o hindi, karapatan yan at lalo sa pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Hindi rin ninyo isinaalang-alang na matanda na po si Tatay Digong, ang matatanda po, frail, fragile, sa totoo lang, harmless na po si Tatay Digong. For humanitarian consideration, kahit sinong lolo at lola natin, ginagalang at inaalagaan natin. Yun naman po ang ating kultura dito sa ating bansa. Ngayon, sa ibang bansa, mag-isa siya, napaka-stricto pa doon. Sino pong mag-aalaga kay Tatay Digong doon? Paano na lang kung may mangyari sa kanya doon? Marami naman siyang nagawang kabutihan sa ating bayan. Kung may pananagutan man dahil sa kanyang desisyon para sa kabutihan ng ating mga anak, dapat dito siya litisin sa ating bayan. At mas alam niyo po, ang Pilipino po ang dapat humusga sa kanya kung ano yung nagawa niya po sa nakaraang 6 na taon. Kung nakakalakad ba yung mga ating anak na hindi nasasaktan at ligtas. Mga OFWs, kampante po sila na nakakalakad ang kanilang mga anak na hindi nasasaktan sa gabi at hindi nababastos. May peace of mind sila while working abroad. Sa huli, bagamat andun na si Tatay Digong ng buong tapang na hinaharap ang kasong isinampa sa kanya tulad ng kanyang paulit-ulit na ipinangako, napakasakit po sa dibdib na malayo sa kanyang bayan. Ang importante ngayon po ay makauwi si Tatay Digong dito sa ating sariling bansa. Dito niya harapin kung anumang inaakusa sa kanya dahil ilang beses naman niyang sinabi, he takes full responsibility sa kung anumang pananagutan nung kanyang nakaraang termino. Madam Chair, sa mga kasamahan ko, kahit araw-araw pa tayong mag-hearing dito, I'm willing to participate. Pakiusap ko lang po sa inyo, sana matulungan, please, bring him home. Marami pong nangungulila, marami pong nasasaktan, mga kababayan ko.